Game. Bible study tayo. Pun mo, para ka, nakaupo tayo sa movie theater. O game. So pag-usapan natin yung yung assurance of salvation. A firm foundation in Christ. So paano tayo makakasigurado, 'di ba, na ligtas talaga tayo? Isa to sa isa to sa meron kasi akong binasa na na libro na isa to sa mga dahilan kung paano lumaki yung ministry. Isa din to sa mga dahilan kung bakit magiging yung mga sineserve natin at saka yung mga mini-ministry natin, kung paano nila masisigurado na save sila at the same time mapapalakas yung Great Commission dahil alam nila na save sila. Dahil sa foundation na alam nila na hindi mawawala ang kanilang kaligtasan. So, paano natin malalaman, 'di ba? Paano natin malalaman kung talagang born again ba talaga tayo? Merong mga meron tayong mga pwede natin siyang salain biblically. May mga pwede tayong itanong sa sarili natin, may mga pagdinilay-nilay tayong pwedeng alamin tungkol sa Bible na malalaman talaga natin na tayo ay ligtas. Sa church nga kahapon na pag-usapan din to ng very brief lang, ng konti lang naman. Meron kasing sa church kasi namin sa CCF, merong GLC na tinatawag na training. So napag-usapan siya ng kapiranggot lang pero maganda pa rin at least na pag-usapan. So ngayon, dahil parte na rin ng methods of Bible study natin, so minarapat ko na rin na i-discuss para at the same time, alam na alam talaga natin kahit paikot-ikutin na alam natin na ligtas tayo at alam din natin kung paano natin susuriin sa sarili mismo natin na tayo ay ligtas. So yun, simulan natin. One of the greatest struggles ng mga Kristiyano ngayon is natatakot sila kung mawawala ba yung salvation ko. Merong mga doubts na nag-a-arise na paano kung magkasala ako in the future? Paano kung nagwi-whisper sa tenga ko na may nagwi-whisper sa akin, are you truly saved? Na marami ding mga false teachings na nagki-claim na salvation depends on our ability on making or making our own self saved. So hindi ganoon ang nakasulat sa Bible. Hindi ganoon ang nakasulat sa Bible. Alam naman natin, 'di ba, sa Ephesians 2:8-9 na we have been saved through grace. This is not our own works. This is a free gift of God so that no one may boast. Pero alamin natin yung mismong sinabi ni Jesus Christ. Yung red letters mismo. Na ano ba ang sinasabi niya tungkol sa atin at kung paano siya na-save. Kasi ganito siya eh. Sa parable of the seeds kasi, yung parable of the mustard seed, ang sabi doon, it doesn't matter kahit na meron kang faith na kasing laki lang ng mustard seed. Kasi lalago siya. As long as the object of your faith is correct. So ano ibig ko sabihin? Alam natin yung mustard seed, di ba ano lang siya? Linga, mamaliit lang siya. Alam mo, sa taas ng hamburger na na premium, may mga parang tuldok doon. So ganun lang, kahit ganun lang kaliit yung faith natin. As long as the object of faith is correct, lalaki yung faith natin. So what do I mean? Kasi minsan kasi may mga taong sobrang laki ng faith nila. Sobrang higpit ng faith nila, pero yung faith nila nasa mali. Bawa, nasa Islam. O di kaya, nasa Mormons yung faith nila. Sobrang sobrang lakas ng faith nila kahit anong gagawin ko, pagpatayan ko to, di ba? Lakas ng faith nila pero mali yung object of faith nila. So ito yung mahalaga. Malaman muna natin kung sino yung object of faith natin. At pag alam na natin yung object of faith natin, ito yung mga promises ni Jesus Christ. Na malalaman natin na mismong pagkakasabi niya na hindi mawawala ang kaligtasan natin. Una, makikita natin siya sa John 10. John chapter 10, 27-29. Ito yung mababasa natin. Pontan, okay lang ba pakibasa? John 10, 27 to 27. Okay. John 10:27 to 29. Yan.
My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one can snatch them away from me. For my Father has given them to me, and He is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. Yun. So yun yung una. Yun yung una. No one can snatch them away from me. And no one can snatch them out of the Father's hand. So Jesus himself declares that no one, not even Satan, not sin, not even ourselves, can remove us from His hand. Ito pa isa. John 5:24. Napakaganda nito. Ito sinabi ni Jesus Christ na John 5:24. Malalaman natin kung meron talaga tayong discernment at saka malalaman talaga natin na truly saved tayo. Ako na magbabasa. John 5:24. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes in Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So, dito sa John 5:24, alam natin na wala na tayong judgment na haharapin. Kasi siya na mismo nagsabi, di ba? He does not come into judgment, but has passed from death to life. Yung una, sa John 10:27-29, sinabi mismo ni Jesus Christ, di ba? Na no one can snatch them away from my hand. My Father who gives them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. So yung kamay ni Jesus Christ at saka yung kamay ng Father, no one can snatch them away from me. And no one can snatch them away from my Father's hand. So yun pa lang, actually kahit yun nga lang yung sabihin ko alam na agad natin na hindi mawawala yung kaligtasan natin Pero may mga may mga tanong pa tayo sa isip natin Mamaya address natin yung mga yung mga akala nating passages sa Bible na akala natin nakakapagpawala sa kaligtasan natin. Ito pa isa. Pangalawa, yung tinatawag nating nature of justification. So yung justification kasi ibig sabihin ng justification, we have been made right. Kumbaga dineclare tayo na righteous or legal or irreversible act. If salvation could be lost, justification would be temporary and thus contradicting God's words. So basahin natin, 'di ba? Pabasa naman Pontan sa sa Romans 5 chapter 1. Romans 5, chapter 1. Yan. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. And because of Jesus Christ our Lord has done for us. So kung nawawala ang salvation, then peace with God would be uncertain. And the Bible says we have peace with God through Christ. Kasi ganito siya Kaya tayo nagkakaroon ng peace kasi justified tayo. Pero kung wala tayong peace, ibig sabihin lagi tayong praning, lagi nating iniisip, baka mawala yung salvation ko. Anong kailangan kong gawin? Anong kailangan kong gawin? Kung nawawala ang salvation, ibig sabihin, meron tayong kailangan gawin para mapanatili ito. At meron din tayong kailangan magawa para mawala ito. So kung meron tayong kailangan gawin at meron tayong kailangan magawa para mawala ito, hindi totoo ang Ephesians 2:8-9 that this is not by works. Diba kung logic lang paanahin natin? So ganun yun because we have been made righteous and we have been justified. So pangalawa pa lang yan. Pangatlo, the work of Christ and the Spirit. Isa pa, work of Christ and the Spirit. Ito yung ito yung patunay na yung past, present, and future sins mo. Bukod pa dun sa Book of Psalms na sinabi na I will forgive you and cleanse you as far as the east is from the west. Bukod pa dun, ito mas malakas. Hebrews 10:14, ito sinabi, for by a single offering
He has perfected you for all time and those who are being sanctified. So dito sinasabi, in Christ sacrifice perfect believers for all time, past, present, and future. Then it is impossible for salvation to be undone. Ito pa isa, malupit. Naalala natin kanina sa John, no one can snatch them away from me, sabi ni Jesus Christ, and no one can snatch them away from my Father who has given me. Ito malupit. Father, hindi tayo pwede mawala sa Father, hindi tayo pwede mawala sa Son. Ito pangatlo, hindi tayo pwede mawala sa Holy Spirit. So Pontan, okay lang ba pakabasa? Ephesians 1:13 to 14. Ephesians 1:13 to 14. Yes. Um, and now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believed in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit, whom He promised long ago. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Di ba ang ganda? Sa Book of John, hawak na tayo ng Father, hawak pa tayo ng Son, at hindi lang yun. Meron pa tayong guarantee sa Holy Spirit. We have been sealed by the Holy Spirit according to Ephesians 1:13 to 14. The Holy Spirit seals believers as a guarantee of their inheritance. So kung nawawala ang salvation, walang kwenta itong sinasabi dito. Hindi totoong sealed tayo ng Holy Spirit at hindi rin totoong we are in His hands. So doon pa lang, the Father, the Son, and the Holy Spirit guarantees that we cannot lose our salvation. So punta tayo sa mga sa mga objections, 'di ba? Familiar ba kayo dito sa mga eto Brother Daryl, since meron ka ministry, nagpa-pastoral ka na, I'm sure natanong to kahit sa mga classmate natin, na natanong ba sa yung what about those who fall away, yung mga umalis, yung mga nag-backslide? Maring maging tanong natin 'yan, 'di ba? Marami 'yan, 'di ba? Paano yung mga nag-backslide, 'di ba? Actually, may sagot si diyan eh. May sagot din si John diyan. Isipin natin si tingnan niyo to 1 John 2:19. Ito yan. They went out from us, but they are not one of us. For if they had been with us, they have continued with us, but they went out. That made it become plain that they are all not of us. So ibig sabihin nun, isipin natin si Judas na si Judas nga naghimala. Naghimala, nakaranas ng salvation, na akala niya salvation, nakita niya yung mga works ni Jesus Christ, siya mismo naghimala, di ba? Nagpalaya siya ng mga demons, nagproclaim siya ng gospel, pero sabi nga ni John, they went out from us, but they are not of us. For if they had been with us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they are all not of us. So hindi ibig sabihin na kasama natin sa evangelism, hindi ibig sabihin na kasama natin sa church, talagang pinreserve na ni God. Ba? So, paano natin malalaman? Ito yung ito yung pinaka malupit na tanong eh. Paano natin malalaman na kasama talaga tayo doon? Na talagang tayo ay tunay na born again. Ito yung mga bigyan ko kayo ng ng 10 ebidensya. Tapos sa dulo niyan, merong mga questions na pwede nating pagnilay-nilayan. Na tanong natin sa sarili natin, born again ba talaga ako? Diba? Pagnilay-nilayan natin. So, una,
Una, to, you have placed your faith in Jesus alone for salvation. Diba? Makita naman natin sa Romans 10:9, di ba? If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So true salvation is by grace through faith in Jesus Christ. If you have fully trusted in Christ's finished work on the cross, not on your own good deeds, this foundation of assurance is sealed. Isa pa, mabasa Pontan, isa sa mga favorite nating Bible verse, yung Ephesians 2:8-9. Ephesians 2:8-9. God saved you by His grace when you believed, and you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Yan. It's a gift. So, ayun yung una. Ayun yung unang senyales na talagang born again tayo. You have placed your faith in Jesus alone for salvation. Pangalawa, you have witness of the Holy Spirit. Ayon sa Romans 8:16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Yung Holy Spirit, nagbe-bears ng witness sa Holy Spirit. Yung Holy Spirit nagbe-bears ng witness sa atin. Kumbaga para siya yung abogado natin eh. Siya yung abogado natin dun sa langit eh. Na dahil nandito na siya sa atin, sigurado na yung kaligtasan natin. Isa pa, ulitin ko lang. Ephesians 1:13-14. In Him you also, when you have heard of the truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, you were sealed with the promise of the Holy Spirit. Selyado, diba? True believer has the indwelling of the Holy Spirit who gives assurance, convicts of sin, and leads towards righteousness. Ganun yan eh. Bawa, ito na lang. Normal naman na yung mga Christian, nagkakasala pa rin kasi hindi naman tayo perfect eh. Diba sabi nga din ni Apostle Paul, I do what I don't want to do, and those that I should do, I do not do. So alam din ni Apostle Paul na habang nandito pa siya sa katawang tao natin, na katawang tao niya, na nandito pa siya sa sinful nature niya, alam niya na magkakasala siya. Pero, ito yung nagko-convict sa sin natin. Kapag ayaw na natin yung mga kasalanan na nagagawa natin, ibig sabihin, kino-convict tayo ng Holy Spirit. Bawa, nagmura ka. Diba? Dati, pag nagmumura tayo, proud pa tayo sa pagmumura natin. Kaya pag naiinis tayo, proud pa tayo. Gusto nating manapok. Proud na proud pa tayo. Pero kapag na-indwell ka na ng Holy Spirit, meron nang nagko-convict sa'yo na pag napamura ka, magsusorry ka na lang. Ay, sorry Lord. Hindi ko sinasadya. O di kaya minsan nga lang may dumaan lang na ambulansya eh. Di ba minsan mapapapray ka na lang na Lord, kung sino man yun nandun sa ambulansya na yun, i-save niyo po sila, bigyan niyo po sila ng kaluwalhatian, bigyan niyo po sila ng blessings. Yung mga simpleng ganun lang, malalaman mo na meron ka ng Holy Spirit. O lalo, sa'yo, Brother Daryl, nagdadrive ka ng motor, di ba? Minsan, pag naiinis ka, gusto mong murahin yung sa harapan mo, gusto mo sipain yung kotse, di ba? Naranasan natin yan pag nagmamotor. Di ba? Pero this time, dati imbis na proud tayo sa pagmumura natin at sa galit natin. Pero this time, nagko-convict sa atin yung Holy Spirit na, sorry Lord, nagalit ako sa taong yun. Diba? Sorry Lord, nagmura ako. So isa to sa mga assurance na meron tayong Holy Spirit sa atin. So ulit ha, una, you have placed your faith in Jesus Christ alone. Pangalawa, you have the witness and conviction of the Holy Spirit. Ito yung mga patunay na malalaman natin na talagang born again tayo. Pangatlo, meron tayong relationship. We have a new relationship with sin. Dati, close relationship. Pero ngayon, ayaw na natin ng sin. Diba? Basahin natin.
Pontan, okay lang ba pabasa ako ng 1 John 3:9? First John 3:9. Yes. Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's life is in them. So they can't keep on sinning because they are children of God. Yan. Tapos, Brother Darren, may Bible ka ba dyan sa harap mo? Pabasa naman ako ng ng 2 Corinthians 5:17. Ang gamit ko, Yes. empathy. Okay lang, kahit ano. Okay lang. It means that anyone who belongs to Christ become a new person. The old life is gone. Yan. The old has come. The old has gone. The new has come. So, hindi, ang Christian kasi ang Christian hindi siya yung sumusunod na naghahanap siya ng rules, ng set of rules para sundin kung ano yung tama at anong mali. Hindi ganun yung idea ng Christianity. Ang idea ng Christianity, yung natural desire mo is gumawa ng tama dahil gusto mong sundin si Kristo. Hindi yung parang nahihirapan akong gumawa ng tama. Ano ba kailangan kong gawin para makagawa ng tama at iwasan yung mali? Hindi ganun. Yung natural desire natin, automatic, ganun yung ginagawa natin. And that's what true Christianity is. Because again, according to 2 Corinthians 5:17, the old has passed away and the new has come. So ngayon, yung pang-apat, you love and obey God's words. Sabi sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. So ano ba yung dalawang pinakamahalagang command? Dalawa lang inutos ni Jesus Christ na summation or ano ba yan, na summary ng lahat ng mga tinuro sa Old Testament. Dalawa lang. Isang vertical at saka isang horizontal. Tamo, cross pa rin siya. Isang vertical, isang horizontal. Dalawa lang. So ano yon? Una, vertical. You shall love your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Yan yung una, vertical. Yung pangalawa, horizontal. You shall love your neighbor as you love yourself. Dalawa lang. Ayun na yung total nung lahat ng utos sa Old Testament. Kahit sa kahit sa Ten Commandments pansin natin yung utos na commandment 1 to 4, 'di ba? You shall not have any other gods, 'di ba? You shall not make image of other gods and worship them. You shall keep the Sabbath, 'di ba? You shall keep do not, ano ba 'yun? Do not use the name of God in vain. Commandment number 3. Commandment number 4, you shall honor the Sabbath. Tapos pagdating sa commandment number 5, ano na siya? Horizontal na siya. Ano na? Commandment number 5 is you shall honor your mother and father. Diba? Yung commandment 1 to 4, ayun yung summary ng you shall love God with all your heart, all your soul, and all your mind. Tapos yung commandment 4 to 10 is ayun yung summary ng you shall love your neighbor as you love yourself. Actually, kahit basahin natin yung buong Old Testament, ayun lang talaga yon na pinaiksi lang ni Jesus Christ. So, yun na. Number 4 na yun. Number 5. Actually, yun na yun 4 and 5. Yung 4, you love and obey God's words. Yung number 5, you love fellow believers. Pang-anim, you preserve in faith. Ano ibig sabihin nito? Basahin ko lang. Matthew 24:13. But the one who endures to the end will be saved. Ito pa, sa Philippians 1:6. And I am sure of this, that whom he began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So, sino nagbigan ng good work sa atin? Holy Spirit. Ang God the Holy Spirit ang nagsimula ng good work sa atin. Sino magtatapos? Siya din, ang Diyos din. Bring it to completion at the day of Jesus Christ. Philippians 1:6. Diba?
So yun, isa yun sa mga napakalaking ebidensya na tayo ay totoong born again. Um, may 9 minutes na tayo. Tapusin na siguro natin tapos question and answer. Um, ito pa, pangpito is yung spiritual fruit. Sabi nga ni Jesus Christ dito sa Matthew 7:16-17. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered by thorn bushes or figs from thistles? For every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. So ano yung fruit na yan? Ano yung fruit na yan? 'Di ba? Ano yung fruit na tinutukoy doon? Sinigundahan to ni Paul sa mga sulat niya sa Galatians. Pabasa nga brother sa Galatians 5:22-23. Ito yung fruit na tinutukoy. Ano ba ito kasi? Yan yung fruit. Galatians 5:22-23. The Holy Spirit produces kind of fruit in our life. Love, joy, patience, kindness, gentleness, self-control. No law against those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross. We are living by the Spirit. The power of the Spirit is us. Yan. Not become conceited or to get one another and still Yan. Ganda. 'Di ba? Matthew 7:16-17, you will recognize them by their fruits. Tapos sinigundahan siya. Ano yung fruit? Ito. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito sa ebidensya na indwelling ka na meron, na na-indwell ka na ng Holy Spirit. Tapos pangwalo, you have a desire for God and His presence. Na hindi ka na natutuwa sa green jokes. Hindi ka na natutuwa pag may nadadapa tapos akala natin nakakatawa. 'Di ba meron na tayong desire for God and His presence. Sabi nga sa 1 Peter 2:2, like newborn infants, long for the spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. So, hinahanap-hanap na natin ang presensya ng Panginoon. Isa to sa mga ebidensya. Pangsyam, dalawa na lang. You experience God's discipline when you sin. Diba? So, malalaman natin yan eh. Dahil sabi sa Proverbs 3:12, for the Lord reproves whom He loves, as the Father the Son whom He delights. Sabi din sa Hebrews 12:6, for the Lord disciplines the ones He loves, and chastises every son whom He receives. So, tandaan natin, ang pag-ibig, hindi lang siya puro blessings. He disciplines, He chastises, He reproves, He corrects. So minsan may mga nangyayari sa atin na akala natin pagsubok, pero ang totoo, ito ang isa sa mga discipline ni Lord. So pag nakakaranas tayo nun, nahihirapan tayo, may mga ginagawa pa akong ganito, may ginagawa pa akong ganito, makakalapit pa ba ako sa iyo, Panginoon? Kagaya ng testimony ni Nanay kagabi. Nag-church kami. So akala niya, gusto niya nang umuwi kasi napuwing siya eh. Laki ng puwing ni Nanay, parang napuwing siya ng bato, pula ng mata niya. So ipinanalangin lang namin na Lord, alam ko na will mo na mag-serve kami sa inyo at hanapin ka namin. Eh ang sabi ni Jesus Christ, sabi nga ni Jesus Christ, pray in my name and I shall grant it. Pray in my name. Keyword, in my name. Ibig sabihin, in His will. Eh alam naman natin, sigurado tayo na will ni God na hanapin natin siya. So nawala. Nawala yung malaking puwing ni Nanay. So praise God, 'di ba? Na nawala bigla. Bigla lang nawala yung malaking puwing niya na hindi namin alam. So nakapagpuri kami at nakapag-aral kami ng salita ng Panginoon. 'Yun. Tapos ito pang-10. You long for Christ's return. 'Di ba? Hinahanap-hanap natin na balang araw dadating ang Panginoon, 'di ba? Sabi sa Titus 2:13, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Minsan 'di ba, nararanasan natin na parang ang gulo-gulo ng mundo.
Sabi, Lord, dumating ka na lang. Lord, kailan ka madadating? Ang gulo-gulo ng mundo, dahil eleksyon, patayan, gera, kung ano-ano. Sobrang gulo ng mundo. So, minsan din pinagdadasal natin, Lord, sana dumating ka na lang. Di ba? Ganon. To, sabi sa 2 Timothy 4:8, henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only me, but also all who have loved His appearing. So, summarize ko, 1 to 10. Ano yung mga ebidensya na totoong save ka at totoong born again ka? Ulit ha. Una, you have placed your faith in Jesus alone for salvation. Yung una. Pangalawa, you have a witness of the Holy Spirit. Pangatlo, you have a new relationship with sin. Ayaw mo na ng kasalanan. Dati proud tayo. Ayaw na natin. Pang-apat, you love and obey God's words. Panglima, you love fellow believers. Mahal mo na yung mga brethren and kapwa mo Christian. Pang-anim, you preserve in faith. Pang-pito, you will know them by their fruits. Which is binasa ni Brother Daryl kanina, na ito yung ebidensya sa pamamagitan ng fruits nila. Pang-walo, you have a desire for God and His presence. Pang-siyam, we experience God's discipline when we sin in our life. Pang-sampu, you long for Christ's return. So kapag alam natin itong mga 10 to na naranasan natin sa buhay natin, congratulations. You are truly born again, and lahat to biblical. So meron siguro akong 4 na self-examination na pwede nating pagnilay-nilayan. So first, self-examination. Una, do I fully trust Jesus alone for my salvation? Pangalawa, do I hate sin and strive for holiness? Pangatlo, do I love God and desire to obey Him? At pang-apat, do I see the fruit of the Spirit in my life? So pag nilay-nilayan natin yung mga question na yun, at kung nasa atin na lahat ito, congratulations. You are sealed by the Holy Spirit at hindi mawawala ang kaligtasan mo at wala kang dapat ipangamba. So yun lang, yung munting Bible study ko. Kung merong mga tanong, feel free to ask. At kung may mga objection or kahit na anong tingin nating mag-arise na question, pwede magtanong kahit mga family members o kahit na sino. May mga question ba? Isip ka, ano ikaw, Pontan, may isip ka ng tanong or kahit na ano. Hmm. Ah, sina, Pero hindi sina. related sa Sige, topic natin. sige, sige. Medyo choppy yung ano, brother. Medyo choppy yung audio mo. Diba? Sabi ba? Ayan, okay na. Yan. Linaw na yan. Linaw na. Ang tanong ni nanay, ano daw pinagkaiba ng apostol sa disciple? Parang ganun. Hmm. Tama ba na? Ano pinagkaiba ng apostle at disciple? Magandang tanong. Ganito yan. Yung apostleship kasi office siya. Office, ibig sabihin, para siyang trabaho, specific na trabaho siya. Yung mga apostle, ito yung mga nabuhay na eyewitness sa sa crucifixion, sa resurrection, and ministry of Jesus Christ. Ayun yung apostle. Ano yung disciple? Yung disciple, tayong lahat na gustong sumunod sa Kanya. Tayong lahat yon. Pwedeng mga pastors, mga Christians, mga pumupunta sa church, mga nagbabasa ng Bible. Ayun ang mga disciples. Lahat tayo. Pwede din tayo magkaroon ng disciples natin. Ibig sabihin lang naman ng disciple, tagasunod. Yung apostleship, specific siya sa mga eyewitness ni Jesus Christ, ng resurrection, ng ministry, at ng crucifixion ni Jesus Christ. So yun yung pinagkaiba na. Pero automatic yun, yung apostle, automatic disciple na rin. Yung disciple, tayong lahat yun. Pero yung apostle, specific lang do sa mga eyewitness.
Malinaw po ba, Nay? Sana nasagot ko. Okay. Okay daw, okay daw. Ayan. Go for it. Anong question? Okay. Paano yung mga naniniwala na by works yung salvation nila, pero love nila si God? Pero dun sa paniniwalang yun, isa ba sila sa haharap sa judgment day? Hmm. Paano kung yung mga naniniwala na tingin nila sa works nila Oo, since ma-save? hindi hindi nila narinig yung tunay na gospel, like parang yun na yung nakagawian nila na paniniwala. Pero syempre sa paniniwalang yun, dahil doon ginagawa nila kasi love nila si God. Pero paano yun pag isa ba sila sa huhukuman? Nice. Good question na. Gandang tanong nun ah. So kung naintindihan ko ng maigi, ang question mo is, paano kung merong mga naniniwala kay Jesus Christ, pero naniniwala pa rin sila na yung works nila ang makakapagpa-save sa kanila, pero mahal nila si Jesus Christ. Tama ba? Oo, kasi dahil dun sa paniniwala nila, dahil Sa yung works nila. nakagawian nila na paniniwala, parang ganun. Medyo gray area yung tanong eh. Pero ganito kasi siya eh. Ang sabi kasi ni Jesus Christ, I am the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Medyo matagal ko ring natanggap yan eh. Alam ko na naman yun. One way Jesus, lagi naman siya kinakanta, lagi ko siya naririnig. Pero nung talagang naintindihan ko talaga yung buong John, na halos ma-recite ko na yung kada chapter, nung talagang mineditate ko siya, hanggat naniniwala tayo sa sarili nating kakayahan, hindi tayo maliligtas. Bakit? Tingnan mo ah. Hindi to yan eh. In example yan sa Matthew. Ano ba yan? Hindi to yan. In example yan sa Matthew. Na, yan, Matthew 7. Dala mo ba yung Bible mo, Pontan? Hindi. Sige, ako na nagbabasa. Nandito yan, tingnan mo. Papaliwanag ko yun. In example yan sa Matthew 7:21-23. Na hanggat, although naniniwala tayo kay Jesus Christ, pero naniniwala din tayo sa kakayahan natin, na yung kakayahan natin na magliligtas, na kakayahan natin, Okay, ready natin kaligtasan nasa atin. Nandito siya, okay. 7:21. Yung, yung ba rin yung Oo. parang kasi di ba sabi ni Lord na na kahit na mag-prophesy ka, kahit na, parang napagparis ka ng demon, pero sabi ni Lord, I never knew you. Parang, hindi ko lang Yan. kung ganun yun. Ayan, And I then, never knew you. Tingnan mo Tingnan mo. Sabi ni Jesus Christ, Matthew 7:21-23. Ito yung sinabi niya, eksakto. Basahin natin na eksakto. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Ito yung isa sa pinaka nakakatakot na pwede nating marinig. Tingnan mo Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, sabi ni Jesus Christ to, red letter, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Haven't we cast out demons in your name? And done mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Tandaan natin I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So ibig sabihin, hindi sila na-save in the first place. Kasi walang totoong na-save na naniniwala sila sa sarili nilang kakayahan na iligtas ang sarili nila. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na dito na I knew you before but now I do not know you anymore. Hindi naman sinabing ganun I never knew you. Meaning, they were not saved in the first place. Kasi, nagtiwala sila sa sarili nilang kakayahan. Tandaan natin yung sinabi, did we not prophesy in your name? Did we?
not prophesy in your name? Pangalawa, did we not cast out demons? Pangatlo, did we not do the mighty works? Lagi nilang inaatang sa sarili nila. Ito yung mga ginawa ko, Lord. Ito yung mga ginawa ko, Lord. Lord, tignan mo ako. Ang gaganda ng mga ginawa ko. Iligtas mo ako. Deserve ko ang kaligtasan. More on pride and more on pride shot, ang tawag doon. Parang akala mo deserve mo. Anong tawag doon? Limutan ko may word doon eh. Basta lagi nilang tinuturo yung sarili, more on conceit. Conceit, pride, and entitlement. Did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not do all these works in your name? Although tinatawag nila si Jesus Christ, but they are relying on their own for their own salvation. Tapos doon natin maiintindihan yung sinabi na I am the only way, the truth, and the life. So to answer the question of Tashi, kahit na ginagamit natin yung pangalan ni Jesus Christ at kahit na nakatingin tayo sa Kanya, as long as hindi tayo naniniwala solely sa Kanya, hindi tayo maliligtas. Nakalagay sa Bible, hindi ko natin siya matanggap nung una kasi nisip ko, paano yung mga Catholic friends ko? Diba? Catholic family members. Pero yun lang nakalagay sa Bible. Kaya nga may tinatawag na Solus Christus or in Christ alone. So I hopefully na-answer ko yung question ni Tashi. Na-answer ko ba? Wait lang. May wait lang. Since yung... Sige. Since yun nga, hindi ba Okay. sila makaano nun? Hindi ba sila parang maka-feel ng unfair nun? Kasi, kunyari, hindi sila nakarinig ng tunay na doktrina, parang ganon. Parang walang sabi nila. Tapos parang magugulat na lang sila ba na, ay, hindi pala ako ligtas kasi, syempre, yung paniniwala ko by works, parang ganon. Oh. So hindi ba siya unfair? Parang Ito maganda dyan eh. ibig sabihin ba nun is, talagang hindi sila pinili in the first place or Tama. talagang hindi, yun. Tama. Kasi ito maganda dyan eh. Sinabi din ni Jesus Christ my sheep will know my voice. My sheep will hear my voice and I know them and they will follow me. Diba? Walang mawawala. Tingnan mo I gave them eternal life and they will not perish and no one will snatch them out of my hand. So ibig sabihin, kung totoong na born again ka, malalaman mo na mali yung narinig mong doktrina. So kung mali yung doktrina na pinaniniwalaan mo sa puso mo, hindi ka ibig sabihin hindi ka saved. Pero ganito yan merong merong gray area yan Ang pinakamahalaga kasi malaman muna natin yung soteriology or yung salvation natin. Tapos yung mga iba, minor na lang siya Kailangan natin maunawaan na nagkaroon ng palitan o yung tinatawag nating doctrine of substitutionary atonement. Big word, doctrine of substitutionary atonement. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, panampalatayaan natin na namatay si Kristo para sa atin at wala nang iba na makapagliligtas. Pag alam na natin yun, kahit na meron tayong mga ibang practices, mga minor doctrines na eschatology or mga coming of Lord Jesus Christ, na mga ibang klaseng theology, kasi hindi naman tayo nasisave ng theology. Nasisave lang, nakapag-save lang sa atin si Jesus Christ. So alala natin yung example ng nung criminal sa katabi niyang cross. Wala namang alam na theology yun. Hindi nakapagbasa ng Bible. Hindi siya nakapag-attend ng fellowship, hindi naka-attend ng church. Pero nung sinabi ni Jesus Christ sa kanya, di ba? Today, you will be with me in paradise. Dahil tanging si Jesus Christ lang yung pinaniwalaan niya. So yun. Ito pa, sa John 5:24, di ba sabi niya, truly, para sa guys, pag pumunta ka ng langit, wala ka ibang sabihin kundi dahil kay Jesus. Yan. Ba't ka nandito sa langit? Kasi madami akong alam na Bible verse. Walang gano'n.
Ba't ka nasa langit? Kasi tumutugtog ako sa church eh. Walang ganun. Ang Paki-church tanging isasagot namin, lang parang natin. Tanging isasagot lang natin dahil kay Jesus Christ. Yan. So meron kasing ibang mga paniniwala na basta may mga iba-iba silang paniniwala, mga iba't ibang church, mga iba't ibang denomination. Okay lang naman 'yun as long as naniniwala ka lang that Jesus Christ alone saved you. Lang makakapagpaligtas. Wala nang iba. So I don't want to make it any more complicated than that. Pero yun lang talaga yun. So yung mga iba, haharap sila sa throne of judgment. Kapag naniwala sila sa sarili nilang kakayahan na nakapagligtas sila, haharap sila sa throne of judgment. Samantalang tayo, hindi tayo naharap sa throne of judgment. Dahil sabi nga sa 5:24, He does not come into judgment but has passed from death to life. The believer has already passed from death to life. So wala na siyang judgment. Hopefully na-answer ko. Na-answer ko ba, Tashi Pontan? Okay lang. Okay. Siguro talaga, Walang iba eh. Jesus Christ lang. talagang, dito, hindi ko siya ma-explain or ma-express. Pero siguro talagang, syempre, di ba, kung talagang kay Jesus Christ ka, malalaman mo yung voice niya, maaano mo sa heart mo na talagang tinawag ka niya. So, siguro, Naliligaw. pagka ganon, talagang mag-search ka, di ba, ng kaliwanagan sa salvation mo kung pagka ganon. At saka ipinangako niya eh, walang maliligaw, walang magkukulang, wala akong makakalimutan. Lahat sila maisisave ko. The finished work of Jesus Christ in the cross. Lahat sila So, masisave. parang ano ba yun? I'm a perfect Hindi ba savior. din, hindi din ba yun, parang kasalanan natin na parang hindi na-explain sa taong yun or napakita sa taong yun na hindi ba natin liable yun or what? Actually, liable tayo doon. Baka meron tayong hindi na-explain na ng gospel. Liable tayo doon. Pero in sa Diyos na yun eh. Sa Diyos na yun eh. Hindi tayo ang may dahilan kung bakit hindi sila na-save at hindi rin tayo ang dahilan kung bakit sila na-save. Ginagamit lang we are just participants in His glory. Yan. Pero paano pag sinabi ng taong yun? Kasi God, walang nagturo sa akin na ganito pala, ganyan. Hindi talaga sila pinili. Ganito kasi siya eh. Pag nasa hell na tayo, huwag tayo. Hindi tayo nasa hell. Secured at may assurance tayo sa salvation natin. Kapag ang tao nasa hell na, hindi sila magtataka kung bakit sila nasa hell. Alam na alam nila kung bakit sila nasa hell. Ganun din pag nasa heaven tayo. Alam na alam natin kung bakit tayo nasa heaven. Because our God is just and fair God. Wala siyang ipapadala sa hell na hindi niya deserve. Kaya nga lagi akong bumabalik do sa example ng criminal sa cross. Lahat ng taong mamamatay na, basta isinuko nila yung sarili nila kay Hesukristo at alam nilang wala nang ibang magliligtas sa akin kundi ikaw lang. Ginawa siyang example. Ito yung example. Mababasa mo. Na ganito yung ginawa ng criminal sa cross. Wala siyang ibang pinanampalatayaan kundi si Hesukristo lang. Yun lang. Kailangan ba maging magaling sa Bible? Maganda yun. Pero hindi siya requirement. Kailangan ba ng baptism? Oo, inutos yun. Pero hindi siya requirement. Kailangan bang marami akong nakwentuhan ng gospel dahil sa Great Commission? Oo, inutos niya yun. Pero hindi siya requirement. Ginagawa natin to out of love from Him. Out of love for Him. Ginagawa natin siya dahil gusto nating sundin yung utos ng Ama nating nagligtas sa atin, ng anak niya. Hindi natin. Another tanong. Sige, go ahead. Yung mga, Sagot ko kay Tashi. Pero sige, go ahead. parang in regards pa rin dun sa, sa tanong niya, based dun sa sinagot mo. So, parang kang cheat code. Kung sinasabi natin na, hindi to dahil naguguluhan ako or may confused ako sa salvation. Pero parang pwede kasing iba na pag naka-encounter ko ng isang philosopher.
Parang hindi ko ganun ang papalit. Parang lahat ng bago mamatay, ipatanggap mo na lang. Parang hindi na sila dumaan sa kahit ano. So, parang doon sa may ano, sa, Hmm. nakasama niya sa cross. Di ba parang ganyan nangyari? Sige. Tatanggap mo na Nakatanggap siya on ngayon. the bench Enjoy pa ako pa. sa kasalanan ko eh. Ganun ba? Ganun ba, brother? O parang, Ah, parang ganun ba? Paano kaya sagutin yung brother pag may ganong philosopher yung sabi? Kung may, gano'n may, naman pala yung ano, na pwede ka palang Yan. makareceive ng salvation on the Yan. Meron spot, ako. on your deathbed, for as long as you have faith and inaccept mo sa God during that time. Hmm. So pwede siyang magpakalayo sa kasalanan niya. Tapos on his or her deathbed, doon na lang siya tatanggap. Is it Kuya possible? Johnny, Hmm. ito meron na, hello? Rinig ba ako? Dahil, Rinig naman, brother. ito, ito kasing meron, na-experience ko rin kasi yan. Itong asawa ko, yung tatay niya, actually, hindi ko alam kung talagang pinagkataon talaga ni God yun. Papasok ako ng trabaho, then bago ako pumasok, pray kami sa kanya, tapos pray ko din siya na makareceive siya ng ano, kasi parang ano, hinang-hina na siya. Kasi parang, hindi mo pa pwedeng sabihin na totoo bang tumanggap to kay God bago siya mamatay. Parang wala, hindi mo makita yung heart niya eh. Di ba? Hindi mo maintindihan yun eh. Pero, kailangan mo pa rin gawin yung, ano, yung act mo talaga. Parang nangyari sa akin dun, is yung tatay ng asawa ko. So, bago pumasok, di ba, alas 8 pasok ko. So, pray kami sa baba. Alas 6, 6:30 ng umaga. Bago umalis ng trabaho, papuntang work. Sinarang ko siya ng gospel. Pray ko siya. Hindi siya makapagsalita eh. So, tanggapin mo, parang ganun. Ito na. Tapos, after nun, mga alas 8, alas 9, nag-chat sa akin yung wife ko na, yun nga, patay na yung tatay niya. So, hindi ko alam kung, ano, kung ano ba talaga, ano bang nangyari sa kanya, kung tinanggap ba talaga niya. Pero, as, as a Christian, talagang we are liable talaga na gawin talaga yun. Hindi mo kayang sabihin na, ano eh, na, mamamatay na to. At kahapon, nung Sabado pala, papasok ako, pauwi naman ako. May nagbanggaan, tricycle, tsaka motor. Oh, hindi mo naman alam paano mo share yung patay na. Sa pagtatanggi. Talagang hindi mo alam yung buhay ng tao kung ano eh, di ba? Parang sa akin yun lang. Para sa akin, maging ready ka lang to share the gospel. Tapos, pagpasa Diyos mo talaga lahat. Kasi alam ni God yung heart ng bawat isa eh. Diba? Kaya nga magandang example ni Kuya kanina, may dalawang criminal doon, di ba? Yung isa, imbis na humingi ng tulong kailangan din ng tulong ng Jesus, hindi siya humingi ng tulong, di ba? Parang hindi niya pa in-acknowledge. No? Pero yung isa talaga, kailangan mo talagang i-acknowledge talaga, magpakumbaba ka. So, siguro sa akin, yun sa mga ano, parang point ko lang. Hindi siya cheat code, pero ano siya, nasa tao pa rin talaga yun. Kasi may mga taong kahit mamatay, ayaw pa rin talagang tanggapin. Hindi nila kayang paniwalaan si Kristo. O hindi nila kayang paniwalaan. Kahit mamamatay-matay natin. So parang Kaya yun. parang ganito na lang yung reply natin. Parang, yes, it's possible na on the very end, makaka-receive ko pa rin ng salvation. But, hindi natin alam kung kailan eh. Paano kung bigla ka namatay dyan? Di Yan. ba? Oo. Hindi natin Makaka-predict ka pa alam. ba? Parang yun na lang Kasi yung dati sasagot ganun din natin. yung God ko Kasi, eh. Yung God, ganun technically, din na-resolve ko dati. Pwede pala yun, hintay ko na lang bago ako mamatay. Diba? Parang ganun. ah, Enjoy ko muna diba? itong life ko. Hintayin ko na lang bago ako mamatay. Hindi mo alam kung kailan. Malay mo, parang nung nakita ko nga, nagitis ko nga nung Sabado. Motor tsaka tricycle, nagbanggaan. Oh. Di ba? Hindi mo alam. Siguro sa Saka akin ang yan. logic kasi doon, kung na-receive mo talaga yung totoong salvation, isisik mo Oo. talaga siya eh. Kasi mamumuhay Oo. na yung Holy Spirit sa'yo eh. Tama. Hindi, posibleng hindi mo siya i-earn pag hindi totoong salvation ng na-receive mo. Sabihin Saka peke. hindi mo kaya, Peke hindi mo ka, kaya hindi ka sabihin. totoo. Kung wala kang yearning for God, parang, alam mo yun. Hindi May mo ano kaya yun, dayahin si God. may hindi mo na natin kayang dayain si God na ano eh, na saka na ako True, tatanggap, true, enjoy true. pa ako sa kasalanan ko eh. Pag malapit na ako mamatay, hindi Ah. kaya pag matanda na ako, doon na lang ako tatanggap sa Panginoon. Nakalagay kasi sa Ah. First John 3:6-9. Sabi niya,
No one abides in him who keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Little children, let no one deceive you. Who practices righteousness is righteous, as he is righteous. Whoever practices sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. So nakalagay siya sa Bible. No one who abides in him will keeps on sinning. Parang ganito yan eh. Ito magandang illustration ko. Actually, ginamit ko tong illustration na to nung nung finals natin sa Basic Life. Mayroon akong na-encounter, kami ni Irish may na-encounter kaming pilosopo eh. Ganyan din sinabi, ganyan na ganyan. Ang ginamit ko lang yung yung storya ng pating. Alam niyo ba yan? Alam niyo, magandang pang-counter sa pilosopo. Alam niyo ba yung storya ng Go, pating? brother. Go, brother. Ito yung storya ng pating. Example, meron tayong mga magulang, tama? May nanay o tatay. Lahat naman meron, di ba? Tatay, mahal natin. O kahit sinong tinitingala nating mahal natin sa buhay. Tatay na lang natin para mabilis. For example, tayo at yung tatay natin, nagpunta tayo sa beach. Yan. Tapos yung beach, infested ng pating. Ang daming pating. Diba? Punta tayo sa beach, yung beach ang daming pating. Tapos sinabi ng tatay natin, anak, ikaw Johnny, huwag kang lalangoy sa beach ha. Dito ka lang sa mababaw, huwag kang lalangoy doon sa beach. Daryl, huwag kang lalangoy sa beach. Dito ka lang sa mababaw. Pero tayo, lumangoy pa rin tayo doon sa gitna ng beach. Tapos nung lumangoy tayo doon sa gitna ng beach, nakasakay tayo sa salbabida, napansin natin ang daming lumalapit na pating sa atin dahan-dahan. Nung kakainin na tayo ng pating, may kagat na tayo ng pating, napansin natin lumalangoy yung tatay natin, sinasagip tayo. Tapos tayo nahimatay. Nakatulog tayo baka sa sobrang takot, di ba? Nahimatay tayo. Tapos paggising natin, nakita na lang natin save na tayo. Nandun na tayo sa dalampasigan. Tapos nakita natin yung tatay natin, putol na yung kamay. Putol na yung dalawang kamay, sugatan, duguan. Ano? Knowing, alam natin na sinagip tayo ng tatay natin doon sa gitna ng dagat na puno ng pating at naputol yung kamay niya. Tanong, babalik ka pa ba doon sa dagat? Hindi na. Bakit? Kasi naintindihan mo yung gospel o naintindihan mo yung message ng tatay mo na huwag kang pupunta dun sa gitna ng dagat na pwede nating i-relate sa kasalanan. Na hindi ko na ipagpapatuloy yung kasalanan ko ngayong naintindihan ko na talaga yung gospel dahil nagkasugat-sugat ang katawan ang nag-save sa akin para mailigtas ako doon sa kasalanan ko. Or in metaphor, dun sa gitna ng dagat. Kaya pag narinig na nila yung gospel at naintindihan talaga nila, automatic, ito yung mangyayari sa kanila. Magkakaroon sila ng panibagong buhay, which is born again sa John 3. So yun, hopefully magamit natin yung susunod sa mga apologetics, evangelism natin. Yung pating, storya ng pating. Sorry lang. Storya ng pating. So yun. Last na branches, hindi ko nakaabot ka ganina. Baka meron ka ng bullet points ng bullet points ng assurance of salvation. Yung kahit bullets lang. Assurance of salvation. Sige. Bullets lang. Huwag mo lang siya explain. Sige. Actually, nagbigay lang ako ng mga konting Bible verse sa assurance of salvation. Pero, ang more on tinakil namin sa Bible study kanina, paano mo malalaman na totoong born again ka? Na talagang okay. nagbago ka na. Paano ko malalaman na saved na ako? Okay, alam na natin assurance for salvation. Pero paano ko malalaman? Send mo na lang dito. Send mo rin sa GC natin. Sige, send ko. Pero kwento ko lang Brother Johnny. Kwento ko lang kay Brother Johnny. 10 yun eh. So paano natin malalaman totoong born again tayo? So, number 1, you have placed your faith in Jesus alone for salvation. Number 1. Number 2, you have the witness of the Holy Spirit. Pangatlo, you have a new relationship with sin. Ibig sabihin, yung mga kasalanan natin dati na proud tayo at enjoy tayo,
ayaw na natin siya. So we have a new relationship with sin. Yun yung pangatlo. Pangapat, you love and obey God's words. Pangapat. Panglima, you love fellow believers. Lahat ng 10 to, merong mga kaakibat na Bible verses to na na-discuss kanina. Pero sisend ko naman. Yan yung panglima. Sige, brad. You love fellow believers. Yung pang-anim, you persevere in faith. Yun yung pang-anim. Pang-pito, you produce spiritual fruit. Pang-walo, you have a desire for God and His presence. Amen. Siyam, you experience God's discipline kapag nagkakasala tayo. Pang-sampu, hinahanap-hanap natin or we long for Christ's return. So, ayun yung 10 na ebidensya sa buhay natin na talagang born again na tayo at talagang ligtas na tayo. Tapos meron ding 4 na na self-examination. Parang reflection type of question lang. Yung Wait yung lang, brad. Dumura tayo sa wait lang. Dalawa lang yung medyo may, may question. The rest naman, madaling intindihin. Yung sige. witness of the Holy Spirit, tsaka yung discipline. Sige, anong question mo doon? Una sa may witness, brad. You have Paki-explain the ka lang witness. very, very light Sige. na. Oh, Sige. you have the Yung witness witness of the Holy Spirit, yung Brad? Nakaano kasi siya, nakasulat siya sa Ephesians 1:13-14 na in Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation and believed in Him, you were sealed, selyo, you were sealed with the promise of the Holy Spirit. So, yung true believer, meron siyang indwelling ng Holy Spirit na nagko-convict ng kasalanan niya. Example. Gotcha. Okay Tama na, brad. ba? Okay na. Okay, good. Nagko-convict sa atin. Salamat. Conviction. Okay, gets. Sige. Yung sa discipline, yung second to the last, Second to the last. God's discipline. Okay. Pa-elaborate lang ng very, very light. Sige. Kasi, yung mga professing Christian kasi, lives in sin with conviction and discipline. Ganito kasi siya. Sa dalawang passage ng Bible na pwede nating pagbasihan dito is yung Hebrews 12:6. For the Lord disciplines the ones He loves and chastises every son whom He receives. At saka yung Proverbs 3:12 na pwede rin nating pagbasihan na for the Lord reproves him whom He loves as the Father the Son in whom He delights. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nitong mga discipline na to, mga circumstances na pwedeng maglayo sa atin sa kasalanan. Halimbawa, meron tayong job offer. Pero itong job offer na to, tingin natin, malalayo tayo sa Panginoon. Or malalayo tayo sa services natin sa Panginoon. Or di kaya kapag tinanggap natin tong job offer na to, magkakaroon tayo ng mga panibagong vices and kasalanan. Although tempt na tempt tayo at tingin natin makakapagbigay ng magandang buhay sa atin yon, hindi inaalaw ni God. At akala mo, hindi ako nabigyan ng magandang opportunity. Pero ang totoo, it's a way of discipline and correction for you. So parang ganun. True circumstances, supernatural circumstances na nangyayari sa atin. Na ayun yung pinaka-context ng Hebrews 12:6 at saka Proverbs 3:12 na you will experience God's discipline in your life, especially when you're sinning. Parang we're not excluded on the consequences of our sin. Yan. Kahit anak ka lang ng Diyos. Yan, tama yan. Minsan din, pag Okay, nagkakasala tayo, nakulong ka. Discipline yun. O di kaya, nang scam ka. Scammer ka. Tapos, nagkalalong ka nalugmok sa mga finances mo or kung ano nangyari sa'yo. God's discipline yun. O di kaya, kain ka ng kain ng kung ano-ano. Tapos, nagkasakit ka. God's discipline yun. Basta yung God's discipline na to, it's true circumstances na nangyayari sa atin. Na dahil dito, may isip natin na dinidisiplina ako ng Panginoon. Ibig sabihin nun, meron siyang pagmamahal sa'yo. So, yun yung parang God's discipline dun sa context na yun. Sa number 9 yata. Malinaw, brother. Ayan. So, may question pa. Ikaw, Inay. May question ka, Inay?
Wala. May last Wala pa na, akong pasal tanong. na. Sasend ka to, Tapos sasend ka to. nung, Yung nasa mga saka naisulat. yung exam, yung to examine yourself. Sige. Isang mabilis nga doon ba? Isang, Isang mabilis. Alin dan? Yung four things to examine yourself kung meron kang ano. Yung Yung second yung part. ma-examine natin yung sarili natin. Yung apat. Isang mabilis lang ba? Sige. Ano to eh? Yung mga tanong na na una, do you trust Christ alone for your salvation? Para ito yung mga pwede natin pagnilay-nilayan ba? Tapos yung pangalawang tanong, ano ba? Meron nagbe-bear ba ako ng fruit sa natagpuan kong gospel? Are you growing in love, obedience, and perseverance? So, ayun yung mga tanong, isa sa mga several of the questions. Pero isasend ko naman lahat para malaman natin na pwede natin pagnilay-nilayan na pag oo, yung sagot natin sa mga tanong na yon, okay yan. Nice, nice. Salamat, Brad. Ayos. Yan. Sige, si Tashi yata may pahabol eh. May tama ba? Yung narinig ako eh. last na. Sige. Paano pag halimbawa, dati hindi ka pa believer, tapos meron kang member sa family mo na mamatay na, tapos Okay. hindi mo siya nasura ng gospel. Tapos syempre, nung naging believer ka na, paano yun? Pwede mo bang i-appeal kay God din? Kasi syempre, ikaw, as di ba, gusto mo rin siya na mapunta siya sa heaven, since hindi ko alam na kung nakakarinig ba siya ng gospel or what. Pwede ba nating parang i-request kay God na paano ba magkaroon siya ng sa hindi ko ma-explain, siguro sa judgment ba yun, na kung magkaroon ng si God sa kanya, na hindi ko alam. Sige. Bigyan mo ako ng Parang specific ganun. na example. Anong ibig mo sabihin? Ano ba? Tag dito, pwede mo bang parang kay God yun na, Lord, sana yung tatay ko, gusto ko rin po siya mapunta sa langit. Parang ganun, parang i-appeal mo kay God na magkaroon ba siya ng... Kasi di ba pag di ba, parang mag, mag-face sila sa di ba, yung mga patay na unbeliever. So, hindi dapat. Hara. Hindi. Short answer, hindi. hindi No. natin siya pwedeng Oo. i-appeal sa Panginoon kasi we are responsible Touch for move na. touch move siya. Nakalagay din sa Hebrews na we are to die once. And after that, we will face judgment. So, hindi na, naintindihan kita, Tashi, kasi hindi natin alam na kung yung mahal ba natin sa buhay, talagang nasave o hindi. Malay ba natin kung tumanggap sa Panginoon o hindi? Di ba? In His dying moments. Tandaan natin, na ang huling nawawala pag sa senses natin is yung pandinig. Di ba? Kaya hanggat maaari, ma-share natin ng gospel. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung... Kasi tayo naman bilang Pilipino, Katoliko, alam nating may Panginoon at alam natin na kailangan natin manampalataya sa Kanya. At hindi naman naiintindihan ng Panginoon yung words. Hindi naman nakatingin ang Panginoon sa words natin. Kung Bisaya ba tayo, kung Tagalog, kung English, hindi nabasa niya is yung puso natin. So honestly, hindi ko talaga alam kung tinanggap ng papa mo nung dying moments niya na pinut niya ba yung sarili niya sa kamay ng Panginoon. Maaring oo, maaring hindi. Tanong din ni Tito Joel yan eh. Hindi niya rin alam kung tumanggap ba yung papa niya. Maaring oo, maaring hindi. Pero hindi siya magugulat kung makikita niya ang papa niya sa langit. Pero bigyan natin ng Bible verse. Philippians 2:12-13. We should work out our own salvation. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. We do not earn salvation by works at hindi rin natin pwedeng i-appeal kundi responsable tayo sa sarili natin. So, hindi natin alam
Pero ang isa sa tingin ko na makakapagpa-comfort sa atin sa mga ganun. Kasi sabi din ni Brother Darrell, ganun din, naranasan niya din daw yun, papa niya, nawala na hindi niya din sigurado kung na-share ng gospel o ano. Pero itong sigurado ko, we have a just and fair God na walang mapupunta sa kung saan man, walang mapupunta sa hell, walang mapupunta sa heaven nang hindi niya alam kung bakit siya nandun. We have a just and fair God. He will examine our deepest thoughts. He will examine our deepest desires in our hearts, according to Jeremiah, before He pass judgment. Pero ang sigurado na kapag Christian ka, walang judgment na mangyayari sa'yo. In the blink of an eye, kasama mo sa Panginoon. Pero, kapag mga ganun nga, kailangan mo mag-pass ng judgment. Kailangan mong humarap sa great white throne of judgment. At ang sigurado ko, we have a just and fair God. And that's what I can assure. So hopefully, Amen. ano. Yan yung yan yung matagal ng scam ng Catholics before, yung purgatory, indulhensya. Oo, na purgatory tsaka yung Indulhensya. alms na magbibigay ka ng pera. So, Alms. indulhensya. Yan. Pero Para sa maganda mga namatay, pa rin. Kasi kahit papaano, alam ng mga Catholic na merong Panginoong tagapagligtas. Hindi natin alam kung ipuput nila yung faith nila in their dying moments. At hindi rin natin alam kung anong judgment ang ipapasa ng Panginoon sa kanila. 'Di ba? Pero kung Christian ka talaga, you will not face the great white throne of judgment in the blinking of an eye. The absence of the amen. body will be present with the Lord. Ayan, and we have a fair and just God. So yun ang alam ko. That I can rest upon. So yun. Hopefully Last, na-answer ko. isa pang, wait lang, sorry. Sige, brother. Is it wrong for a Christian to have continuous doubt for his or her salvation, No. despite knowing all the truth? No. Walang... Actually, lahat ng heroes of faith, doubter sila. Yes. Lahat ng heroes of faith, doubter sila. Lagi, ayun nga maganda eh. Kahit na mag-doubt ka, pag binasa mo lang, sigurado ang Diyos na maliligtas ka. Kahit nagda-doubt ka sa sarili mo. Amen. Pero basta alam mo lang na born again ka, at alam mo yung mga 10 to, alam mo yung 10, send ko naman mamaya, sigurado na sa Panginoon ka. No one can Yun snatch rin them yung out sinasabi, of my hands. yun rin yung sinasabi ko kay Miss ko before lang. Kasi lagi niyang tanong yan. So parang lagi siya may tanong. So, mas maganda nga yan kasi you're keeping yourself in check. Yan. Sige. Diba? You're keeping yourself in check. Yan. Closing prayer na siguro tayo kasi 1 minute na lang ako. Brother Johnny, okay lang ba? Mabilis na closing prayer tayo. At maraming salamat sa Oh, munting Bible study natin. sige. Let's pray. Ama, habang nasa langit, Panginoon, maraming salamat